Ito na po ang continuation ng aming Christmas decor vlog. Nagpabili ang aming mga prinsipe ng pizza at kesa itapon nga ang box ay naisipan ko siyang gawing ganito. Guys, this is me Alon, and here is my brother A. Tara! Together with our family, join us as we grow in this chapter which is called life. Marami kaming pagdadaanan at siguradong meron din kaming matututunan. Alon and Dave, Family Vlogs. Sa kagustuhan ko ang makatipid at the same time magkaroon ng maraming decorations ngayong taon para sa Pasko ay tinaga ko ng mag-DIY. Buti na nga lang at sinasaniban ako ng kasipagan. Matapos ko nga gupitin yung mga karton ay ginawa ko na tong mga cubes, 2 sizes ang ginawa ko. 1 inch at 2 inches para naman may variations. Ay hala, sige, DIY pa more. Kung tutuusin ay very available naman to sa mga stores, mapa-online o hindi, pero mas makakamura pa rin ako kung ako ang gagawa at makukuha ko pa ang style na gusto ko. Mas marami rin na magagawa ko kumpara sa parehong presyo na mabibili sa mga store. Nagpatulong ako sa aming kuyang Pogi. Buti na lang ay wala naman siyang pag-aatubili para na rin daw ma-boost ang kanyang kasipagan. It's my way na rin para ma-distract siya sa paggamit ng gadget at para na rin matutunan niyang i-appreciate yung mga bagay na pinaghihirapan. At habang ginagawa niya ang mga cubes ay inumpisahan ko ng gupitin itong metallic paper. Nakakatuwa ang tingnan itong tandem naming tatlo kahit ang aming bulinggit ay taga-kulit lang. Work out of town ng aming daddy noong mga panahong ito dahil sa bagyong Ophel. Tingnan nyo nga naman at sandamakmak na itong aming kalat. Well, ganyan talaga pag gustong mag-DIY craft. Matapos makabuo ng 4 na maliliit na cubes ay umexit na ang aming kuya. Hindi raw kasi pantay ang kanyang ginawa. Sabi ko naman ay okay lang dahil babalutin pa naman namin ang mga ito. Ako na nga lang ang tumuloy sa paggawa ng mga cubes. Tinulungan pa rin naman ako ni kuya para matapos yung malalaking cube. Nakagawa kami ng 14 pieces na maliliit na cubes habang 8 pieces naman ang malalaking cubes. Hindi rin ako sigurado kung sakto ba itong ginawa namin or magkukulang para sa aming Christmas wreath at Christmas tree. If ever man ay hindi, gagawa na lang ulit ako ng karagdagan. Kung titingnan ay nakakapagod itong aking ginagawa, pero sa totoo lang, kahit nakakapagod siya physically para sa aking mga kamay, may benefit naman ito para sa aking isip. Ewan ko ba kung ako lang ang ganito, pero nare-relieve talaga ako sa stress sa tuwing ako ay magdi-DIY craft. Imbes na mapagod, ay lalong nare-relax ang aking utak. Nagiging form of bonding din namin to ng mga bata, kahit yung isa ay taga-kulit lang. Pagkatapos nga naming mabuo, lahat ng cubes ay binalutan ko na ang mga ito ng metallic paper. Red and blue ang theme namin for this year. Tingnan nyo nga naman tong mga extra sa aking likuran ay siya pagbigyan. Noong nakaraang Pasko ay blue ang theme namin. Ngayong taon ay nagdesisyon kaming dagdagan ng red ang theme namin para magamit pa rin namin yung mga dating decorations. Wala namang specific na meaning kung bakit red and blue, pero sabi kasi ni kuya ang gusto niya ngayon ay red. Kung bibigyan ko nga ito ng kahulugan, siguro something related to being calm and being happy. Na kahit puno man ng pagsubok ang buhay, pipilitin pa rin nating gawin itong payapa at masaya. Makailang beses akong napaso ng glue habang binabalot ko tong mga cubes. But it didn't make me stop what I am doing because I always have this dream to have more decorations this Christmas and way forward. Not just a typical decoration, but something na merong personal touch. Parang katulad lang ng mga pangarap sa buhay. Kahit minsan parang imposible,
We will never stop to find a way para maabot yon. Tama naman ako, 'di ba? Marami pong salamat sa panonood ng vlog na to at sana po ay tapusin nyo hanggang dulo at inyo sanang abangan ang mga susunod pang kabanata.